Ay sinilang noong October 8, 1955. At ang bata ko po. Ang kanyang ama, si Rizal Pangilinan, na anak si Don Herbacio Pangilinan. At ang kanyang ina naman ay si Magdalena. At siya ay nag-aral sa elementarya at sa high school sa pinakamatatandang paaralan ng mundo. Elementarya sa Cavite Elementary School, nandito lang po. At sa Cavite National High School o Cavite High School, siya ang pinakamatandang high school sa buong Pilipinas. Hindi siya nagsimula as a Victoria. Siya rin ay parang siya binata. Nagtrabaho din siya sa Subic. Kasama niya mga US Navy. Kaya siya ay napadala pa sa US noon hanggang sa magkanayata yung kumpanya. At siya ay napa-ulit dito sa Cavite. Kaya siya umuwi naman daw dito sa Cavite. Lahat po nito ay lalakad ko lang sa kanyang mga pamangkin at mga kapatid. Gagawaan ko na lamang po siya ng isang napakaganda na ito. We would like to acknowledge the presence of our city mayor. And vice mayor. Nagtrabaho din siya, nag-iwas na OFW din siya. Ang siya ay nagtrabaho ng kanyang taon sa Saudi. Nung matapos ang kanyang mga trabaho, nagtatrabaho, muli siya dito sa Pilipinas. At kapag wala siyang trabaho, ay ginugol niya ang kanyang panahon sa pagbasa at paghalupat ng mga laman ng bahay na ito. At doon niya nakita kung gaano kayaman ang historia ng lungsod ng Cavite. At hindi siya doon natapos sa pagbasa lamang. Siya ay talaga nagsaliksik, siya ay pumupunta doon sa binabanggit ng lolo niya sa mga sa mga asosasyon. Kaya sumali siya sa different organization tulad ng Mason. Hanggang na siya na rin niya. At ang Historical Society, that was, I think, early 80s. Kaya siya ay naging membro. Hanggang siya ay naging Board of Trustees. Ito na, ano na to. Nakinikilala, pinitingala din naman lalo na. Nakita niyo sa ating video na siya binigyan 3 years ago nila ng gusto na pagigit pangunan ng aking city mayor ng Hudian Cavite Award. That is the highest award given to a Caviteño. Ang kanyang pagbabalik at pagsimula ng pananaliksik ay hindi pa tapos. Marami pa siyang mga dapat daw na ipakita sa ating lahat, ipamalas sa ating lahat, at ipadama sa ating lahat kung ano ang tunay na kasaysayan ng lungsod ng Cavite. Noong pinasara ang aming library and museum, museum po ay halos galing lahat dito kayo ang mga naka-history po doon. Kaya nung pinasara yun, sabi naman sa akin, ma'am, kung magpupunin ko na po. Now, naging naman ako ng legal advisor kung wala naman daw pong pinirmahan na kontrata na yun ay dinodulay sa citizen review. So, lahat po yun ay napasakamay ulit niya. Pero marami pa rin daw po, yung sabi niya sa akin marami pa rin daw po na nanghiram sa kanya na hindi po naibalik. Yun lamang po siguro, ang hindi pa natatapos na bahagi na kanyang kasaysayan. Subalit, mananatili ang isang religyoso, ang isang napakabuting tao, na tuloy meron pupunta sa tourism o dito mag-research. Mas marami po ang mga taga-ibang lugar. Maynila, lahat po ng universidad ay nandito sa kanya po sinituro. At hindi naman siya, at wala siya sila sa pagkomunitarya na sa city. Yun ay kusang loob niya at doon lang maligaya na siya.
Sabi ko, Will, ano naman yung ano, sabihin mo naman sa akin doon, nakailangan sa yun. Tapos tinanong ni Mami, yung Bilay, yung anniversary ng bahay. Sabi ko, naipasok na yung Mami yan sa NCCA, magiging bahagi na po yan ng damang pangkultura na yun. Sa Cavite, wala pong mababago. Makikisa at tutulong po ang Luzon sa pagka-preserve at pagpapanatili. Bakit ano man po yung sinulang. So, tawang-tawang din po ay meron tayong activity. Nasa kaligado na po yun. At huwag po natin kalilimutan lagi ang sinasabi niya. Bawat Caviteño kailangan alam ang kasaysayan, alam ang pinagmulan. Dahil sa Cavite City, may laging first tayo, first na naging city at unang pagdaon ng ating mga pagkumpang, nalakal, ng bayon, lahat ng ulang yung sinasabi. Sinasabi sa akin, ano pa ho yun? Sa city. Sabi ko, di ako marunong lumangon yun. Very light ang lang sa kanya, very light. At really ay, alam ko, nakikita mo kami lahat na naririto. Hindi namin kalilimutan lahat ng legacy na iniwan. At sabi ko nga kay Mami, habang nandito ako, lagi ko sinasabi sa kanya, ano ka ba? Kasi sa COVID daw niya. Sabi ko, pareho tayo. Sabi ko, mahabulan tayo. Sabi ko, batang-bata pa ka. Kaya yun, sabi ko, kaya kagulat-gulat. Iniwan niya ang Caviteño, iniwan niya ang bawat isa sa atin, iniwan niya pati ang kinabukasan ng kasaysayan ng ating lungsod. Subalit, ang lahat po ng nariyan sa taas ay gagawin namin sa buong po na ating pamalang lungsod. Upang yun ay mapanatili sa bahay mo. So, wala pong may iwan kahit na isusulsok na ano man siya. Dahil yun po ay aming i-inventary. Hanggang sa dumating po yung mga taga-vaccine. Register para hindi mawala. Magandang tanghali po sa ating lahat. Natitipon tayo ngayon sa oras na ito para ating bigyan ng isang parangal ng isang taong dapat natin ibigay pagkahalaga. Si Willie po ay ating unang kasama ni Captain Ginto, June 12 yun. Tinanong ko po sa mga kaanib ng Cavite Historical, politiko ba yung kasama ni Captain Ginto? Kasi ang ganda-ganda po ng kanyang barong Tagalog. May nagbiro, ang sabi niya, tinatawan niya ng lalawigan ng kasaysayan ng Cavite. Kaya ako'y napatawa. Yung po si Willie. Napakasipag po niyan. Walang masamang panahon na pag kami may meeting, hindi po yan darating. Dumarating po yan. Una ko pong nakasama yan, pati ni Dr. Calairo, nang kami po ay mag-aaral pa sa pamantasan ng Pilipinas. Ako po ay nag-research, tinulungan niya ako. May hinahanap po akong tao, yung Manuel Rojas. Nang makita namin kung kailan siya isinilang at ang kanyang kamatayan, pinuntahan po namin ng simenteryo. Sinamahan niya po ako at kami po ay nagtanong-tanong. Kasama po pa rin namin si Aling Purificación Ballestero. Yun po ang kasaysayan ni Lili. Hanggang sa yung ang taong po yun ay early 1980s. Makakasabay po kami na Dr. Calairo na pumasok sa Cavite Historical Society. Kung bibilangin namin, elder na po kami. Kaming dalawa po ni Lili ay
kabilang sa Board of Trustees ng Cavite Historical. Pero ang huli po namin pagsasama ni Vicky at ng mga kaanib ng Cavite Historical ay noong pong March 29 sa Kansa. Ang saya po niya. Sabi nga, si Belen, pakuha tayo ng litrato, tabi-tabi tayo ni na Prime Minister. And I'm very proud of him. Ang masasabi ko po, si Willie ay nagbibigay ng tulong sa mga kapwa kahit na po hindi tigalalawigan ng Cavite na nangangailangan ng mga bagay-bagay tungkol sa kasaysayan ng Cavite na libre. Wala po kayong marinig, hindi katulad ng may nakahandang donation ba? Siya po'y wala. Lagi ko pong sinasabi pag magpapasko, Tito Willie, bagat ako po na may matanda sa kanya, papapaskohan kita ng isang galong flora. Sabi sa akin, samahan mo na rin ng bunot. Sabi ko, ay naku, nagbubunot ka ba niyan? Siya po ang naglilinis nito. Kaya nga po, ang sabi ko kay Willie, kung magiging asawa mo ay babaeng burara, hindi pwede sa iyo. Napakalinis po talaga ni Willie Credo. Wala na po ako masasabi sa kanya kung hindi napakabait niya. Pero lagi po siyang may sinusumbong sa akin, Ate Belen. Maraming ka-member natin na nanghiram ng mga libro. Pero hindi sinosoli sa akin. Ang sabi ni Dr. Arlene, sabihin mo kung sino at ako kukuha. Pero hindi ko na po sasabihin kung sino po yung nangyayari. Ngayon, doon sa mga kasamahan namin sa Cavite Historical, kung kayo po na may isa sa nangyayari, huwag po kayong mahiyang isoli. Ang anumang bagay na hiniram, hindi na sinosoli. Ay sinosoli pa, pero pag hiningi, inyo na po yun. Ngayon, sa may mga balak magsoli, pwede po naman kayo magsoli sa akin, pipirma ako, kay Dr. Arlene, saka kay Dr. Diaz. Yun lang po. Sinabi ko na po talaga yung sinabi niya. Alam ko kung sino, pero no need to know it. Maraming salamat po. At magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito rin paalam. Ay, sino po sino nagsabi? Oh, kayo na. Hindi ba si Mayor? Yung sinabi kay Pinto Willie, tumigil mo lahat po. Abutin mo. Secret. Secret ba yan? Walang clue. Oo, kunyari, ayaw pang magpaalalay. Pero sa pagkakla. Dahil sa ating magiging Mayor Jennifer Chua, sa ating chairman ng Cavite Historical Society, si Dr. Emmanuel Calairo, sa aking mga kasamahan sa Cavite Historical Society at sa kakaisang kapatid na si Mr. Alfredo Pangilinan. Hindi na ho siya tatawagin ng Tito Willie dahil nakatatanda ho sa kanya. Baka nagkalit pa. At kaibigan si Willie Pangilinan. Alam nyo, marami nang sinabi tungkol sa parangal kay Willie. At hindi na para ulitin ko, unang-una ako siguro ang kahuli-hulihang naging miyembro nitong Cavite Historical Society. 70 years old na ho ako nung ako napasama. Kaya ang kaalaman ko tungkol kay Willie hindi kasi lawak na alam niyo lahat. Ang katotohanan, nagtanong-tanong ako kung ano kayang kwentuhan naman niyo ko tungkol sa taong paparangalan natin. Ayun, si Dr. Arlene Adelia nagpadala ng message at si Professor Senior Gomez
Professor Real Ramos. Si Ramos, oo. Aba, binadalan ho ako ng dissertation. So, pero hindi ko na uulitin ang mga binanggit ng lahat ng ating mga tagapagsalita. Pero I think ang isang importante is yung katangian ni Willie na mapagmahal sa kasaysayan at sa kultura ng Cavite at ng Pilipino. At ang bilang isang tagapagasiwa ng isang paaralan, paano mahuhubog ang ating mga mag-aaral na maunawaan ito at maging kasunod natin. Dahil yan yung kasaysayan, ano yan nasa alaala natin lahat. At pag hindi na nabigyan niya ng pahalaga, makakalimutan. At ayan ang trahedya ng tao. Nakakalimutan ang nakaraan at inuulit lahat ng mga kamalian ng nakaraan. So sa akin yan ho ang malaking pagkawala ng nawala na si Mr. Pangilinan. At nakikita ko na yung pagmamahal na yan hindi lang ninana, kundi nakita niya sa loob niya. Na yun nga yung aklat nakita sa akin ni Dr. Calairo na si Gervasio Pangilinan. Tinignan ko na yung La Historica Cavite. Mukhang sinulat sa Kastila. At ang nagsalin daw sa Ingles isang Lourdes Arispacuchaga na hindi ko malilimutan dahil kung hindi ako nagkakamali, naging guru ko yan sa UP, sa Kastila dahil nung panahon namin ay required pa 12 units of Spanish. Pero ho, yan si Lourdes Arispacuchaga. Inalas ako na pangalawa yan kami pangalawang pagkuha respect subject. So anyway, sa pag ano na lang, sa pagsara, mukhang ang hindi pa na banggit si Willie, yun na nga, ang aking hindi swerte, hindi ko siya pinasyalan dito. At hindi alam yata ng mga kasamahan ko sa Emilio Ginaldo College na dapat pumasyal sila dito para pilgrimage, para makwentuhan sila ni Mr. Pangilinan at para ma-uksan yung pag-iisip nila sa kahalagahan ng kasaysayan at ating nakaraan. At siya raw isa rin nagsisitap na ang wika sa Bacano huwag malimutan at ganoon din ang lutuing Cavite. Ay yung pangalawa lutuing Cavite, dapat pasyal ako dito at natuto ang ilan ng mga recipe niya at medyo amateur cook po ako. So, sa pagsara, inaabot ko sa inyong lahat, lalo na kay kapatid niyang Isidor at sa kanyang mga kamag-anakan na ang aming pakikiramay sa inyong lahat dahil ganun din ang mga kasamahan namin sa Cavite Historical Society at malaki yung kawalaan itong pagmanaw ni
Naway hindi natin malimutan sa darating pang mga panahon ang naging ambag ng sa historiografiya at pambansa kasaysayan ni Willie, pati na rin sa kasaysayang panlokal ng Cavite City. Salamat po sa inyo lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa Pangulo ng Cavite Historical Society, Dr. Chichoy Campos, sa ating pong Buting Mayor, at sa ating mga pamahalaan, siyempre sa ating miyembro ng Cavite Historical Society at sa pamilya ng Pangilinan. Pati ko po sa tatlo yung aking tatalakayin ngayon, although wala naman akong body. Isa yung personal kong karanasan kay Willie. Pangalawa, meron pong mensahe si Prime Minister Virata na babasahin ako. At pangatlo, yung conclusion and recommendation. So una po, actually binibilang ko kung kailan kami nagkakilala ni Willie. 30 years pa lang ngayong 2025. Kasi 1995, nagkita kami sa Aguinaldo Shrine. Yun po yung binabanggit ni Independence Day na binabanggit ni Ma'am Belen. Siya po, si Ma'am Belen po ang nagdala sa akin sa Cavite. Ito po yung aking nanay-nanayan. Una po akong nakatulong sa isang bahay sa Cavite, sa Kawit, no? At dahil wala akong damit na gagamitin sa Independence Day, pinahiram po niya sa akin ang damit ng kanyang anak, no? Para meron akong magamit na barong, di po ba, no? So, ang pangalawang bahay na tiniram na natulugan ko, itong bahay na ito, 2 araw. Dahil nung mga panahon na yon, 1996 naman ay meron pa ho rito yung Navy pupunta ng Corregidor. Ako'y nakatira sa Novaliches, wala akong layo naman, maaga daw ang alis. So dito ako natulog. No? Pero anyway, yun po, 1995, nagkakilala kami ni Willie, ninyayaan niya ako dito, no? At highly recommended naman ni Dr. Isagani Medina. So, nalaman ko na maraming siyang koleksyon, no? At during that time, yung aking term paper ay Giladislao Diwa, Igarito, sa Kabuko. So, kasama ko sila na tumutulong sa akin sa pag-research ko, no? At ipinakilala niya ako dati kay Mayor Ting Encarnacion. So, nagkaroon kami ng project. Kasama ko rin siya muna po yung libro na Tangway. Dito po ni-launch yun, no? Yung Ladislao Diwa at Tangway noong 1996, no? So, at yung binabanggit ni Ma'am Remy kanina na nakasama din ako doon sa inauguration ng public library, no? Dito, no? Sa malapit lamang dito, no? Kaya, marami po talagang kung ang silang merong Medina, Philip Medina na may mga koleksyon, no? Ang Nobeleta merong Ricafrente, no? Ang Cavite City po, meron po tayong Willie Pangilinan, no? Na kung saan siya po ay apo, no, ng kilalang Gervasio Pangilinan, no? It so happen po na itong koleksyon ni Gervasio Pangilinan ay napakahalaga sapagkat wala pong ganitong koleksyon dito, hindi lamang sa sa Cavite City kundi sa buong Cavite. Kaya nga ang isa pa ang ginawa ni Gervasio Pangilinan dahil siya po ay dating bahagi ng army ni Aguinaldo. Tinipon niya yung mga yung mga kasaysayang bayan, no? Kaya sabi nga ni Isagani Medina, si Gervasio Pangilinan ang unang historiador ng Cavite, no? At yan po yung kaya nung after 96 si Prime Minister Virata nung makita niya yung kasi nakatago nga rito yung mga collection, kaya isang rito yung La Historica Cavite, yung sulat kamay Gervasio. Although actually maraming collection dito katulad nung kasi si Gervasio Pangilinan ay isang mason, no? So secretary siya ng Bagong Buhay, so marami rin siya ng mga sulatin tungkol sa mason. Pero nung nasa meeting ng Cavite Historical Society, nagka-interest si Prime Minister, no, at ang board, no, na isalin sa wikang Ingles
yung ano no, yung manuscript na La Historia Cavite na sinulat noong 1926, no. Kaya si Willie ang nag-propose noon sa Cavite Historical at Inaprubahan. Ito po kasi naka-photostat na dati pa, pero hindi siya nababasa. Makikita nyo lang siya sa Ayala Museum, no. So, yun po yung naging malaking proyekto ng Cavite Historical Society, i-translate yung La Historica Cavite, no. At ang nag-translate po niyan ay si Lourdes Ares Pacuchaga, no? Faculty ng UP, no. So ngayon, nung kung natapos yung translation, ako po ay nasa Cavite Study Center na, ipinropose ko na magandang i-publish ng Cavite Historical Society. Kaya yung po mga year 2000 po yun, tinrabaho po yan ng Cavite Study Center, no? Ako, si Maylene, si Lucy, yung asawa ko, siya yung nag-edit, no? Tapos si Fred Agustin pa ang nag-layout ng libro. No? Kaya lumabas po, ito po yung libro, no? Imagine, 2001 na-publish yung libro, ano na ngayon, 2025, 24 years na ang nakararaan. No? So kung dahil dito ay nababasa na. No? Pero isa lamang po ito sa mga koleksyon ni Gervasio Pangilinan na nasa pag-iingat ni Willie Pangilinan. No? Marami pa pong iba. No? Kaya yung mula po noon, wala na pong naging publication si Willie, no? Except yung mga article niya sa mga periodiko, no? Na kinocompile naman niya. No? Sana ma-publish din yun. No? At ayun nga, mostly, karaniwan sa mga ginagawa na niya ay tumatanggap ng mga bisita dito para sa mag-research. Kasi talagang napakahirap pong mag-research, no? Lalong-lalo na dito sa Cavite City, no? Na alam niyo, ang Cavite City ay napakahalaga. Ito po ang sabi nga ay anino at bantay ng Maynila, no? Meron din po tayo World City sa dito, no? Yung ating itong ating maliit na Intramuros, no? At kung bubuhayin natin yan, napakalaking heritage spot, no? Kaya lang, syempre, challenge by industrialization. Meron tayong airport, no? So talagang challenging po yan para sa ating board, no? Pero malaki po ang may pagmamalaki ng Cavite City at yan po ay laging binabanggit ni Willie Pangilinan, no? Nung ginagawa ko po yung dissertation ko, edukasyon pampubliko, siya rin po yung aking kasama dahil ang first high school sa Pilipinas ay dito rin sa Cavite City, no? At meron pang mga nabubuhay dito, no, na noon, no, na nakasama ko siya kay Miss Fragante, no, tiga rito, patay na rin ngayon, no. Naikwento pa yung tungkol sa public education sa Cavite, no. Ay, isa pang engagement namin ni Willie palagi kasi galleon trade to ang Cavite City. At naging Philippine Academic Consortium for Latin American Studies Chairman. Ayun, ito rin ang focus Cavite City. Kaya nagkaroon din ng festival, no, na kasama si Willie, no. Kung kaya masasabi natin na kanina nga binigyan din niyo, wala siyang nakukuha kahit na no, totoo po 'yun, no, dahil pero siya po ay pumupunta sa Cavite Historical, nakiki-engage sa mga festival, tumutulong sa mga researcher, no. Ganun po kahirap yung yung maging culture bearer, no, lalo-lalo na ng ating kasaysayan, no? Kaya kung tatanungin niyo ako, naging mabunga ba ang buhay ng ating kaibigang Willie Pangilinan? Naging mabunga, no, sapagkat una, yung mga nakaraan ay natipon niya, no, at naipaalam niya sa kasalukuyan at successfully na nagawa niya yun. Kaya lang biglang na nangyari ito, no? Pero kung titingnan natin ay malaki na rin ang nagawa niya, no, ang sa preserbasyon ng kasaysayan, no? Kaya yun nga yung hamon sa atin, no, na paano natin susundan yung yapak ni Gervasio Pangilinan through Willie Pangilinan. Pareho silang historian kung titingnan po natin, no? Kaya yun po, no, kaya ako in my personal opinion, no, unang-una nagpapasalamat ako kay Willie dun sa naitulong niya sa aking mga researches, sa aking dissertasyon, no. At alam kong gumawa rin siya ng kasaysayan para sa Cavite Historical Society, no.
At sana matuto rin tayo sa naging kasaysayan niya, no, sa naging mga desisyon niya, sapagkat hindi pa po tapos ang kasaysayan. No? Tayo po ay nawawala sa mundo na to, pero tuloy-tuloy ang kasaysayan. Kaya in our level, personal history, institutional history, at city history, no, hindi po nawawala yan. Kaya tayo po ay maging aware, no, sa ating mga ginagawa natin, lalo-lalo na sa presentation. No? Ngayon, gusto pong basahin yung binanggit ni pinadala ni Prime Minister na mensahe. No? Ito. So, sabi po ni Prime Minister Cesar Girata, siya po ay Chairman Emeritus ng Cavite Historical Society ngayon. No? To the family of Willie Pangilinan, my colleagues in the Cavite Historical Society, and friends of Willie and my fellow Caviteños. This part of Cavite is very historic, and that the reason why the Lolo of Willie wrote a book about Cavite Province. Based on the interest of his Lolo, Willie developed the same liking, and that is why he is one of the mainstay in the trusteeship of Cavite Historical Society since it was formed. He could relate about the international trade and developed between Cavite and Acapulco in Mexico. No? This trade also developed the commerce with China, Indonesia, and Malaysia to some extent. The voyage from Cavite to Acapulco, it takes 2 to 3 months depending on trade winds, hazards like pirates, repairs, since they are a wooden boat and using fabric for sail. So Cavite became known for its capacity to build galleons from logs coming from Maragondon forests. Likewise, Cavite was a naval yard to fight warships of England, Holland, and Belgium. Because of the various activities the Filipinos and the Spaniards developed, Chavacano developed as a language between workers and supervisors. When the Cavite group of workers to construct Fort Pilar in Zamboanga, they instructed workers from the Visayas in Mindanao